Kaibigan, sa daliri at tenga, meron tayong mga clues. Tunay po to malalaman kung may sakit sa puso, kung may sakit sa baga, o may kidney problem. Meron tayong mga clues. Abangan nyo yung number 4, ha? Doon malalaman natin kung may sakit sa puso. Number 1, tignan natin yung kamay natin, ha? Para malaman kung may sakit, healthy ba o hindi. Number 1, pag ang kuko nyo very pale, maputi, maputla, di ba? So, anong possibility? Pwedeng anemic ka. Okay? Baka kulang ka sa vitamins, sa minerals, may kulang kaya maputla. Pwedeng may kidney problem, chronic kidney disease causes anemia. Pwede na trauma. Okay? Tapos meron pa ibang mga poisoning na sakit kaya namumuti. Tawag dito leukonychia. So, pwedeng may injury, pwedeng may allergy, pwedeng kulang ka sa mineral, pwedeng anemic or kidney problem. Check nyo, dapat mapula-pula ang kamay ninyo. Number 2, ito common to, medyo yellow, madilaw-dilaw ang kuko. Pag ganitong kadilaw, parang hindi to normal eh. Pero kung light lang na pagkadilaw, minsan kakagamit lang ng nail polish, kakamanicure, kakalinis, merong nail na gel, nail extension, pwede rin. Sa smoking, sigarilyo, pwede rin. Pero kung ganito na medyo parang madilaw na may mga ridge, butas-butas, pwedeng fungal infection. Yun ang most common cause ng yellow nails. Fungal infection, pwede ring thyroid problem, pwedeng lung disease, pwede ring psoriasis. Diba? So, yan po. Titingnan nyo pag naninilaw, hindi po normal. Ipahinga muna sa nail polish. Number 3, bukod sa mga daliri, tingnan nyo rin ang palad ninyo. Ito, kita nyo kung may liver problem. Yan ang tinitingnan ng gastro. Pag namumula-mula siya, parang ganito kapulaw. Kita nyo, very red siya. Tawag dito, palmar erythema. Okay? Hindi po magandang sign. Ito, sign ng liver disease, liver cirrhosis, pwedeng liver cancer. Yan, pag namumula dito. Liver cancer, may sign pa dito sa dibdib. May mga spider angioma. Parang spider na linya-linya na pag diniinan mo, nawawala. Yan, sa kuko, meron din liver sign, hindi lang specific. Minsan may mga horizontal line na butas-butas at puti-puti. Number 4, ito yung sinasabi ko, sakit sa puso, makikita sa kuko. One sign ay clubbing. Ito po, clubbing. Dapat pag dinikit natin ang daliri natin, yan ang tinuturo ko, may butas dapat yan. Yan ang normal. May window. Pag nawala yung butas, clubbed yan. Ibig sabihin, kumakapal dito sa may nail bed, kulang ng oxygen. Pwedeng congenital heart disease, blue baby, o pwedeng, pag blue baby kasi kulang ng oxygen eh. Dahil may butas yung puso, hindi talaga oxygenated blood, kaya nagdidikit to pag sa bata. Pwede ring lung problem, naninigarilyo, matagal na emphysema, nagka-clubbing. So, ganito po ginagawa. Ayan, pakita ko sa video. So, dapat may butas. I-try nyo po. Ayan o, may butas. Pag nawala yung butas, ibig sabihin matagal nang mababa ang oxygen nyo. Hindi po magandang sign to. Lalo na yung mga blue baby, ganito po. Kumakapal, clubbing. Tapos parang nagiging mas bilog po siya. Okay? So, nail clubbing, lung problem, or heart problem, lalo na kung blue baby. Pero yung mga sakit sa puso, ibang sign naman yon. Ito naman yon. Yung sakit sa puso na bara sa puso, heart attack, heart disease, ibang sign naman yon. Ito kasi pang congenital heart disease tsaka pang lung problem. Pag dito, pag heart disease, ito po may Frank's crease. Tingnan nyo yung tenga ng magulang nyo dito. Diba? Sabi nila mahaba tenga, mahaba buhay yun. Di ko alam. Walang pag-aaral yon. Pero ito may pag-aaral. Tenga na may linya. Frank's crease. Bilang cardiologist, tunay po to. Ito yung naaral namin. Pag may Frank's crease, mas malaki ang chance magkakaroon ng sakit sa puso. Okay? Other signs na mataas ang cholesterol, ito naman, may may dilaw-dilaw dito. May santelasma dito. Pag may dilaw-dilaw dito sa may mata, mataas ang cholesterol noon. Pag may linyang ganito, earlobe crease, may possible na mas magkakaroon ng sakit sa puso. Bakit? Actually, hindi mapaliwanag, pero nakikita ng iba,
Habang bata pa, wala pang linya eh. Pero pag tumatanda, 50 years old, parang nagkukulang ng taba sa skin. So, siguro tumatanda din yung puso, mas nagkaka-heart problem, nagkakalinya dito, nawawala ng fats dito. Kaya pag nagka-line, more prone sa heart disease. Tunay po yan, nire-report yan sa New England Journal of Medicine, ang pinakasikat na medical journal. Ito, nireport yan, earlobe crease. Mga kapwa-doktor sa Amerika nire-report na may pasyente siya, 59 years old, may kabilaan ang lalim ng earlobe crease, nagka-heart problem. Check nyo. So, ano ba? Ibig sabihin ba, sigurado magkakaroon? Hindi naman sigurado. Ibig sabihin, mas mag-iingat na tayo kung may linya. Mas prone. Okay? Yan, no? Sa mata, sa tenga, sa daliri. Tinitingnan ng doktor maigi. Check nyo po. Number 5, medyo connected to sa heart disease at lung disease, bluish nails. 'Di ba? Dapat pink. Bakit bigla nagbo-blue? Okay? Meron, pag bigla lang nagbo-blue, baka sobrang lamig. O may ganun, 'di ba? Nalamigan, bumagsak ang blood pressure, pwede rin. O bigla nawalan ng oxygen yung kamay, yung katawan. Bakit bigla nawawalan? Hika. Inatake ng malalang hika. Biglang nag-heart failure, nag-blue yung daliri. O COPD, may emphysema, sakit sa baga, at yung mga blue baby. Ang mga blue baby, clubbing na blue pa. Blue din ng lips nila. Tapos blue ang kamay, tapos may club. Pero pag daliri lang, ay baka biglang bumagsak yung oxygen. Yan, no? Meron din carbon monoxide poisoning. Pag nakulob, let's say, sumasakay sa kotse, nakulob sa parking lot, sarado, walang air exhaust, yon, may namamatay sa carbon monoxide poisoning. Number 6, pag ang kuko nyo maraming pitting, parang maraming butas-butas, maraming ridge, okay? Pwedeng psoriasis. Psoriasis is ang autoimmune disease or mga inflammatory arthritis, mga rheumatoid arthritis, tapos yung kuko medyo, yung nails, yan, no? May pitting at yung balat sa ilalim, yung skin, medyo reddish-brown. Pa-check tayo sa doktor kung meron kayo nakitang abnormality sa kuko. Pag psoriasis, nasisira ang kuko eh. Para makita kung malala ang psoriasis, ginagawa ng quadrant yan eh. Pag mas maraming parte ng kuko nasisira, mas malala yung psoriasis. Meron ding cracked and split nails. Tingnan nyo lang po sa picture eh, nagka-crack ko. Pag ganito, mukhang fungal infection. Okay? Yellow nails, cracked nails, fungal infection. Kailangan ginagamot na antifungal or pwede ring thyroid disease. Mga hypothyroid, nagkakos din ito. Yan, brittle nails. Yan. Meron din, ito po, medyo common to. Tignan nyo yung mga kamay ninyo, yung lagi nagpapamanicure. Puffy nail fold. Paronychia po yan. Ayan, namamaga, namumula, tapos nasisira yung kuko. Pwedeng fungal infection. Okay? Fungal infection, pwede yan. Pwede ring bacterial infection, kakamanicure, nasusugat, namumula. May mga hangnail, tinatanggal, yan, namumula din. Pwede rin yan. Pwede ring psoriasis. At pwede ring allergy, na allergy siya. So, pag ganito, wag muna magpapamanicure, wag muna maglalagay nail polish, pahinga mo muna, gagamutin ng pwedeng antifungal or antibacterial. Infection po yan, Yan, usually sa buong kamay. Yan ang paronychia, Yan, namamaga din siya. Infection, irritation, at yan, namamaga. Number 9, ito po napakahalaga. Tingnan nyo to, may maitim sa ilalim ng kuko. Okay, hindi po to maganda. Due to the pigment melanin, melanonychia, possible melanoma po to. Melanoma is a bad sign, skin cancer. Okay, not necessarily skin cancer, pero dapat papa-check agad to. Pag may itim kayo nakita, pa-check agad. Possible skin cancer or pwedeng infection lang or pwede nabangga lang. Sana yun lang. Pero tingnan nyo maigi ang picture. Pag ganitong umiitim, bad sign. Nail cancer siya. Skin cancer siya sa ilalim ng kuko. Ayan, Biglang nangitim.
Ang daming example. Nail melanoma. Lalo na kung may family history kayo ng cancer. Last, number 10, nail biting. Di ba? Yung mga babae, yung mga bata, lagi nagkakagat ng kuko. Ganito pa nangyari. Napupudpud. Pinupudpud yung kuko. Minsan di na natin alam. Stress yan. Anxiety, stress, depression. Pwedeng OC, Obsessive Compulsive Disorder. Pa-check po tayo sa psychiatrist or psychologist. Kung sobrang stress, na anxious, kinakagat ng kuko, panic attack symptoms, nanginginig, kinakabahan, hinihingal, nahihilo, nagpapalpitate, at nagne-nail biting minsan sa gabi. Okay? Ito lang, added review, pag brittle yung nails or meron mga puti-puti, very brittle, poor nutrition, mababa sa vitamin A, mababa sa vitamin C, o sa biotin, mababa, or hypothyroid. Tulad na sinabi ko, pag yellow ang nails, baka may infection, o baka may psoriasis. Yan, ha? Yung mga may ridge, pwedeng kulang sa anemia, anemic, at maputi-puti. Tapos kung may itim, ito pinakadelikado, ha? Pwedeng melanoma, pwedeng meron ding endocarditis, eh. May heart infection, na nagkakaroon din ngayon. Pero mas takot tayo sa melanoma. Sana po nakatulong tong video natin. Tignan ang kamay, ang kuko, ang palad, kung may namumula, yung tenga, kung may linya, dito kung may dilaw-dilaw, para makita na may clue tayo. Tapos kung meron kayong nakitang kakaiba, pwede nyo compare sa kasama nyo. Dapat pareho ang kulay ninyo. Kung meron kayong nakitang kakaiba, pa-check po tayo sa inyong doktor. Salamat po.